natin ngayon is the greatest in the kingdom of God. The greatest in the kingdom of God. At wala tayong projector, so mas maganda makaka-concentrate. So ang pag-usapan pa natin is the greatest in the kingdom of God. Sabi po sa Matthew 18 verse 1 to 5, babasahin ko siya sa Tagalog. Nung sandaling yun, lumapit ang mga disciples kay Jesus at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Verse 2, tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harap nila. Tapos sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago kagaya ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino man na maging mapagpakumbaba, katulad ng batang to, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Verse 5, at kung sino ang tatanggap sa batang ito, sa pangalan ko, tinatanggap niya rin ako. So, what does it mean to be great? What does it mean to be great in God's kingdom? So Jesus redefined greatness in a way that challenges our culture, our mindset, and even our personal ambitions. So titignan natin, ano ba yung greatness? The world, dito po sa mundo, no? Dito po sa mundo, kapag sinabi ng great, is measured by power, prestige, and position. Kapag meron kang kapag dito sa nakikilala kang great dito sa mundo, kapag meron kang kapangyarihan, meron kang position. At ganoon din sa success. Ang success dito kapag tinitingnan natin dito sa worldly, ang success is nababase sa based sa achievements naman. Sa achievements mo at saka kung ano yung recognitions mo. Pero ano ba talaga yung pagiging great sa kaharian ng langit? So sa God's standard, yung titingnan naman natin sa standard ni Lord kung ano yung pagiging great. So true greatness is humility. Ang sino, sabi nga sa binasa natin kanina sa verse 4, ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo yung bata. Bakit natin tayo kinumpara sa isang bata? Tingnan mo yung isang bata. Ang bata yan is, di ba? Inosente. Walang pagpapanggap. Pure yung heart nila. Sabi ni Jesus, ang great sa kingdom ng Diyos ay yung nagpapakumbaba. Yung may humility. Yung recognizing na lahat na meron ka, na-accomplish mo, is all about Him. And it's all for Him. Recognizing na hiwalay sa'yo. Hiwalay sa Panginoon, you are nothing. So the greatest is the one who serves. Sabi dito. Ang standard ng Panginoon, ang great daw is yung naglilingkod. Sabi sa Mark chapter 9 verse 35, sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. So dapat nagsaserve tayo. Servant of all. Namimili ba tayo ng pinaglilingkuran? Hindi po. So ano ba dapat yung attitude ng magiging greatness, being great? Ano is humility? Servant. Humility, a call to change. Titingnan natin ano yung matutunan natin dito. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven, sabi doon sa Matthew, sa verse 3 na binasa natin. And He said,
Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So humility requires transformation of the heart and mind. Kaya meron dapat pagbabago. Kailangan daw natin magiging bata. Maging kawangis ng isang bata. Nang sa ganun makapasok tayo sa langit. Kinumpara sa isang bata, hindi para maging Isip bata. At asal bata. Kundi di ba, yun nga sabi ko kanina, yung bata is inosente, yung pure heart. Kaya sabi ni Lord, dapat yung heart, yung mind natin, natatransform dapat. At nandoon yung humanity, yung pagpapakumbaba. Pwede tayo, kasi yung tinitignan ng Lord is yung puso natin, yung heart natin. Kasi pwede tayo magpanggap sa bawat isa, sa harap ng tao na yes, naglilingkod tayo or Kayong lahat. oo, pero sa harapan ng Diyos, hindi ka pwedeng magpanggap. Alam niya yung laman ng puso mo at alam niya yung laman ng isip mo. Isip natin. So, what are the characteristics of childlike humility? Ano yung matututunan natin na ano yung mga dapat characteristics natin as childlike humility? Total dependence on God. So, dapat meron tayong total dependence on God. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. All your ways acknowledging. Kaya nga yung mga bata, di ba? Nakadepende yan sa mga magulang. Matindi yung paniniwala nila sa mga magulang. Kaya di ba kapag may yung mga anak natin pag humingi, pabili. Hindi naman niya inisip na saan po si mama ng pambili, saan. Basta ang tiwala niya is nandoon na ibibigay mo. Hindi yun mga problema ng yung kakainin niya mamaya, bukas, ng makalawa. Kasi nandoon yung dependence niya sa magulang. parents niya, na ipoprovide yung kailangan. Di ba yung mga bata? At alam nila na kapag yung kasama yung parents, secured sila. Kasi, kaya nga di ba kapag yung mga bata, kapag may kaawayan, anong naririnig natin sa kanila? Susumbong kita sa nanay ko. Susumbong kita sa mama ko. Susumbong kita sa papa ko. Tatakbo yan sa mga magulang. Kasi nga, alam nila na secured sila sa parents. Di ba? Ganun din dapat tayo sa Panginoon. Yung confidence natin, yung tiwala natin, dapat na kay Lord. Amen. Panghawakan natin yung salita niya. Sa mga decision natin sa buhay, sa lahat ng ginagawa natin. Dito sa ministry. Nag-ministry tayo, hindi dahil sa kaya natin, kundi dahil dumidepende tayo sa Panginoon. Sabi dito is a lowly heart. Dapat meron tayong character as a lowly heart, not seeking status. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6, so humble yourselves under the mighty power of God, and the right time He will lift you up in honor. So sa paglilingkod natin, hindi natin ito ginagawa para may pakita natin na meron tayong ginagawa. Para tayo ay ma-recognize. Ang tanong, maglilingkod ka pa rin ba kahit walang nakakapansin sa'yo? Amen. Yes. Maglingkod ka kahit walang nakakakita, walang nakaka-recognize. Maglingkod ka pa rin kahit walang nakaka-appreciate sa ginagawa mo. Maglingkod ka lang, walang nakakapansin sa ginagawa mo kilang yan. Kasi hindi mo naman yung ginagawa para sa tao eh. Ginagawa mo yan para kay Lord. Ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen. Kasi hindi man nakikita ng tao, pero ang Diyos nakikita niya yan. At hindi niya makakalimutan. At darating, sabi diyan, darating ang araw, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Amen? Amen. So, sabi nga din sa book of James, God opposes the proud and gives and shows favor to the humble. Kaya dapat nandoon yung mapagpakumbaba tayo. Kung tayo ang mga di ba? Kung tayo ang mga magulang,
Di ba yung anak natin, gumagawa siya ng gumagawa siya ng pusa na hindi mo inuutusan, tapos hindi pa siya humihingi ng magkapalit. Di ba naantig yung puso mo? Na ano ka pa na minsan nabibigyan mo pa siya ng award kasi nga nagpupusa siya. Na ginagawa niya na hindi nagsisik ng magkapalit. So, kung tayo na parents, ginagawa natin sa mga anak natin, how much mo yung Panginoon? Na hindi niya tayo i-reward. The Lord will definitely reward as kung ginagawa natin, yung nag-iligod tayo sa Kanya ng tama, na may pusong tama sa Kanya. So, teachable and obedient spirit. Dapat meron tayong teachable and obedient spirit. Sabi sa Psalms 25 verse 9, He guides the humble in what is right and teaches them His will. So, pag sinabi natin humility, nandoon dapat yung teachable heart. Alam niyo po, ang taong open sa correction, may mapupuntahan. Yung taong tumatanggap ng correction, may mapupuntahan yan. Kaya magpasalamat ka kung mayroon nagpo-correct sa'yo. Merong nagpo-correct sa ugali mo, sa maling ginagawa mo. Kasi pasalamatan mo yung tao yun. Kasi ayaw ka niya mapahamak. Yes. Amen? Hindi madaling mag-correct. Mahirap yun. Kasi i-hate ka or kabumuhuyan ka, di ba, kapag hindi yan open. Kaya magpasalamat ka. Kasi doon tayo nag-guide sa tamang landas. Next is dapat meron din tayong forgiving and pure heart. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 2. Kaya nga dapat maging katulad nga tayo ng isang bata na mapagtatawad. Hindi yung nagtatanim ng sama ng loob. Kasi di ba yung mga bata, kapag meron niyang kaaway, sinasabi ba niyan sa'yo na yung kagaya ng ginagawa natin na lintik lang yung walang ganti? Di ba yung mga bata kapag may kaaway yan, nag-away-away lang sila pero mamaya, magkakabal, laro na ulit. Bati ulit. Kaya nung alaga ko na lagi siyang nakakainisan sa kalaro niya. Pero once na kinausap mo, tapos may nag-calm down, tapos magsusuri ulit sila, tapos masaya ulit naglalaro. Yung marang hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Yes. Na kagantihan kita. Kaya nga sabi ni Lord, dapat maging kawangis natin yung isang bata, yung puso ng isang bata na mapagpatawad at may pure heart. Sabi ni Lord, kaya yun nga, sabi ni Lord, maging ganon din dapat tayo. At ano yun naman yung mga biblical examples? Tingnan natin sa Bible kung sino yung mga biblical examples. Yung mga tao sa Bible na they start in humility leading to greatness. Una ay si Moses. Kung kilala niyo si Moses? Yes. Bago siya tinawag ng Panginoon, Siya isa. anong ginagawa ni Moses? Nagpapastol. Masatol. Bago niya na ma-encounter ang Panginoon, isa siyang shepherd. Bago siya tinawag at nadalhin yung mga Israelites sa Promised bansang pangako ay nagpapastol muna siya, nagsuserve. He acknowledged his weaknesses and relied on God's power. Ang dami niyang excuses. Pero sa huli, nagpasakop din siya at sumunod sa Diyos. At ang kasunod, at ang isa pa is si David. King David. From a humble shepherd to the king of Israel, si David. He honored Saul as king and refused to take the throne by force. Nung tinawag si David, isa din siyang shepherd. Nagpapastol ng sheep at saka goat. So, isa is si Mary, from an unknown young woman to the mother of the Savior. Si Mary, hindi, isa siyang ordinaryong woman. Pero, tinawag siya ng Panginoon, called herself the Lord's servant, and humbly submitted to God's plan. Kaya sila yung mga tao sa Bible na nagsimulang pero naging great sila dahil mapagpakumbaba. At ang ultimate example is si Jesus mismo. Yes. That he took the form of a servant
gave His life, then exalted as Lord of all. Siya na Diyos, nasa langit, ang sarap ng buhay sa langit, Diyos siya, pero bumaba. Bumaba dito sa lupa para pagsilbihan tayo, hindi para pagsilbihan. Siya. Hindi para maglingkod. Alam mo yun, Diyos siya, pero naglingkod. Kaya, ganun din tayo. Amen. Kung ang Diyos naglingkod, ganun din tayo. So, ano yung lifestyle dapat ng pagiging great? Lifestyle of greatness, service, nagsiserve. Ito yung lifestyle dapat. So, whoever welcomes, how we treat the least matters. Sabi dito. Whoever welcomes, sabi nga niya sa verse 5, whoever welcomes one such child in my name, welcomes me. Serving the least, serving Christ. Serving the least is also serving Christ. Sabi sa Matthew 25 verse 40, and the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Kaya kung pinagsisilbihan mo yung kapwa mo, ang Lord, ang Panginoon din ang pinagsisilbihan mo. Amen. So Jesus washed His disciples' feet to model servant leadership. Kinuha niya yung apron. Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Kung ang Diyos ginawa niya yun, sino tayo para hindi gawin sa iba? Sino tayo para hindi gawin, di ba? So ano yung mga practical applications of kingdom greatness? Tignan natin. Sa bahay. Nai-apply ba natin ito sa bahay? Amen. Serve your family with love. Even in a small ways. Sa trabaho natin, nakikita ba yung ano natin? Sa trabaho ba natin, lagi tayo nagdadabo? Yung pagpunas natin, ano yung tawag? Hindi maayon nagdadabog. Nagdadabog. Ay dapat kahit sa trabaho natin, ginagawa natin yung trabaho natin para kay Lord. Kaya kahit pagod ka, kahit nainis ka, Lord, para ito naman sa'yo. Kaya kahit nainis ka, yung pagpunas ko, mahinahon pa rin. Kasi ginagawa mo naman kay Lord eh. Amen. Hindi sa tao. Inisipin mo na lang na God is always watching kaya us. para kay Lord naman. Kaya kahit nainis ka, gawin mo pa rin. Isipin mo lang, kaya kapag nainis ka lang, kapag nainis ka sa trabaho mo, isipin mo na, Lord, para sa iyo to. Mababago yung Wala yung ano mo, inis mo. So, sa church, kasi kahit gaano kabagsik yung amo mo, kapag nakikita niya na yung yung mahinahon ka pa rin, nakikita niya na ginagawa mo pa rin yung tama, kahit gaano siya kabagsik sa'yo. Di mo alam, yung Lord nahihipo yung puso niya. Yes. Hinihipo ng Lord yung puso na at siya na rin yung gagawa ng parang may kakaya ng Lord na baguhin yung Puso. heart ng puso Na amo natin. Amen. Sa church, na-apply ba natin to sa church? Amen. Serve without seeking recognition. Ito yung sabi natin kanina. Kaya tayo sa church, meron tayong culture na bawal ang feeling entitled at bawal ang feeling bisita. Kasi kapag feeling entitled ka, gusto mo, pinaglilingkuran ka. Kapag feeling bisita ka naman, feeling mo, pinaglilingkuran ka. Kaya dito po sa church na to is, we are family. Amen. Yes. Ikaw ba, Sis Joy, kapag pumunta ka sa bahay nila Juliet, diretso ka ba sa kusina tapos tukuha ka ng pagkain? Diretso, gusto ko ng malamig na coke, tapos diretso ka sa fridge nila, kukuha ka ng inumin. Ganun magagawin. Ganun ba yan? Hindi, kasi bisita ka nga eh, di ba? Bisita, kaya paglilingkuran. Kasi bisita ka, hindi mo pwedeng, pero kapag family, syempre, magagawa mo yun.
na ma-access yung yung nasa loob ng bahay. Pinaglinituran yung bawat isa. Pero kapag bisita ka, syempre, upo ka. Kasi pagsisilbihan ka. Kaya dito po sa church, bawal po yung Feeling entitled. feeling entitled. Bawal ang feeling bisita. Pero sa mga bisita na po natin, of course, first time po kayo. Bisita po kayo, kaya maglilito na kayo. Pero dahil nandito na kayo, pamilya namin ka. Kasama na kayo sa pamilya. Ako nga. Aray ko, di na sila papabay. Kami na naman. Welcome pala sa mga natin, first time natin sa Ako hindi na ako entitled. sa Mga bisita pala ko. in the community. Help those in need. Ano bang naitutulong natin sa community? Kaya, kung ano yung nakikita mo na kaya mo gawin mo, Yeah. nakakatulong sa iba. Na hindi ka naman naghahanap ng kapalit. Hindi mo gagawin na magtulong-tulong tapos mamaya, wala kang utang na loob. Susupatay mo na wala siyang utang na loob. Hindi dapat gano'n. Dapat pag may ginagawa tayo, ginagawa dapat natin na wala tayong hinihinging kapalit. Amen. Kasi ginagawa natin yun kay Lord. Kasi kapag nakita ni Lord na yung tama yung heart mo, hindi pwedeng hindi ka niya i-bless. Ang Lord Amen. naman yung magbabalik ka niya. Amen. Amen? So, dito na ako magtatapos. In God's kingdom. In God's kingdom, humility, not status, defines greatness. So if you want to be great, be humble and serve others. Amen. Amen. So, anong gagawin natin? Sir. Mag-serve Serve. tayo. Maglilingkod Mamaya tayo po sa may Panginoon. Amen. Serve with all your heart. Do it all for the glory of God. Yan po yung message at manalangin po tayo. Salamat